Hello, yan. Yan, good morning po sa lahat. Yan, good morning din po sa ating mga kapatid sa FB Live. Yan, welcome po sa ating Sunday service. Yan, handa na po tayo marinig ng salita ng Diyos. Amen. So sige po, pakibasa po ang ating title for today. Hold together. What holds us together? So ang ating pong theme today is about unity. So kapag po naririnig nyo ang salitang unity, anong unang pumapasok sa isip nyo? Anong mga synonyms ng unity? Sige, sigaw. Pakisigaw po yung mga sagot nyo. Hindi kanya-kanya. Pagkakaisa. Sama-sama. Okay. Tulong-tulong. Mamaya po kakantahin natin yan. So, pwede unity, teamwork. Tama? Bayanihan. Oneness. Nakikita natin ito sa mga sports, sa pamilya. So, napakahalaga po ng unity. Kapag may unity po ang isang grupo, mas marami po silang nagagawa at mas malayo din yung nararating nila kumpara sa kanya-kanya sila. Kaya nga po nung estudyante pa lang yung mga bata, tinuturo na agad yung unity, di ba? Yung teamwork. Kaya nga may mga group projects sila, dance performance, group presentations, group acting, etc. Hindi pwedeng estudyante ka pero mag-isa ka lang sa klase. Laging itatabi ka sa mga classmates mo. So bata pa lang, nandun na yung tinuturo na yung unity eh. Sa trabaho naman po at businesses. May mga ano ginagawa sa mga trabaho? Team building, di ba? Yung mga kumpanya, may pa-team building yan para sa mga empleyado. At sila'y gumagastos ng malaki. Usually, yearly. Hindi rin yan dun lang sa office. Madalas yan out of town, di ba? Yung bumabiyahe pa. So, minsan pa yan? Nag-hire pa yan ng mga team building expert o kaya yung mga event coordinator. Hindi sila lang yung magsasagawa. Nag-hire pa sila nung talagang nagko-conduct ng mga team building na yan. So, imagine niyo yung mga businesses, ang goal nila, magkaroon ng profit or kumita. Pero sila mismo, nag-i-invest sila ng malaki para sa team building. Di ba parang baliktad? Ang lugi yun gastos yun eh. Di ba ayaw ng mga kumpanya ng gastos, gusto nila kita lang. Pero nag-i-invest sila ng mga pera nila sa team building. Bakit? Para manatiling engage ang mga empleyado at manatili silang productive. Di ba? So ano pa? Napapanahon din tong usapin sa unity. Kung ikaw ay nanonood ng TV, o nakaririnig mo sa balita, o nasa YouTube, sa cellphone, di ba? Dahil sa unity na yan, meron ngayong disunity sa ating bansa. O, di ba? So, mapapansin natin yung dating nagkakaisa, nagkakaroon din ng paghahati-hati. So, kapag dumating na yung pressure, tumaas na yung stakes, naapektuhan na ang kanya-kanyang interest, doon tuloy nasusubok ang tunay na unity. Pero ngayong umaga po, gusto ko munang alisin tayo sa lente ng politika. Okay? Gusto ko po tumingin tayo sa lente ng simbahan. So, sa church po, nagkakaroon din po ba ng disagreement? Yes. So, may mga pagkakataon na gusto nating patunayan na tayo yung tama. May pagkakataon na nagpapataasan ng pride. So, pwedeng pastor laban sa ibang pastor. Leader laban sa ibang leader. Leader laban sa member. Or member laban sa member. Prosecution laban sa defense. Ay, sa korte pala yun. So, yun, kaya po itong mga kahit saan pong organization, kaya po hindi tumatagal yung kanilang pagiging united kasi ang way po nila is makamundo. Yung approach po nila sa unity ay makamundo. So kapag po ang focus natin ay kung sino ang tama kaysa sa kung ano ang tama sa harapan ng Diyos, nawawala ang unity. So mas nangingibabaw ang sariling interest kaysa sa interest ng body of Christ. Pero ang may maganda akong balita, hindi tayo iniwan ng Diyos para manghula kung paano nga magkaroon ng tunay na unity. So may itinuro ang salita ng Diyos. So ito yung unity na hindi pinipilit, hindi ito yung unity na dahil pare-parehas tayo, hindi rin ito yung unity dahil walang conflict.
Pero merong mataas na paraan ng Diyos. Makalangit na paraan para magkaroon ng tunay na pagkakaisa. Kaya handa rin ang ating puso sa salita ng Diyos. So let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning. Thank you for your presence today. As we open your word today, we pray that you would open our hearts as well. Speak to us, Lord. Correct us where we need correction. Encourage us where we need encouragement. And transform us, Lord, to become more like you. May we not only hear your word today, but live it out also. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang tanong ko po sa inyo, paano po natin masasabi na yung isang grupo may unity? So, di parang may ano yan, di ba? Parang pag tumingin ka sa malayo, ay ano to, may unity. So, pwedeng maisip natin kapag yung grupo, okay, kapag pare-pareha sila ng gusto. Or minsan, pag pare-pareha sila ng personality, magkaka-vibe sila. Or pag walang disagreement. Pero totoo po ba yun? Kasi alam natin sa realidad, hindi ganun di ba? Sa realidad, hindi tayo pare-parehas. Amen? So, number 1, magkakaiba tayo ng gusto. Sino mahilig sa matamis? Meron tamis. Manghang. Yan. Maalat. Ano pa? Anong gusto ng iba? Maasim. So, ano pa lang to taste pa lang. Magkakaiba na tayo. So, next. Magkakaiba po tayo ng background. So, iba tayo ng kinalakihan, iba-ibang bahay, iba-ibang community, pero kahit po yung magkapatid, na iisa lang yung bahay na kinalakihan nila, magkaiba rin po ng ugali. Tama po ba? Di ba, magkapatid na yun kambal. May kilala ba tayong kambal dito? Meron, di ba? Pero yung kahit kambal yan, magkaiba pa rin, magkapares ng muka, magkapares ng itsura, magkaiba pa rin na ugali. Tama po? Magkaiba silang hilig. Di ba? So, pwede rin po magkakaiba tayo ng opinion kasi iba-iba yung natutunan natin Iba-iba yung pinag-aralan, iba-iba yung mga experience. Tapos magkakaiba rin tayo ng spiritual maturity. Merong matagal ng Kristiyano, may bagong believer, may dumaan na sa maraming pagsubok, trials. Meron naman kakasimula pa lang sa journey nila sa kanilang spiritual life. So, ang dami pong factors at dahil magkakaiba tayo, natural lang na may mga pagkakataong hindi tayo magkakasundo. Kaya nga po yung mga manager sa kumpanya, malalaki sahod niyan. Or kahit anong role na may hinahawakan kang tao. Hindi dahil sa madami yung trabaho, minsan actually madali yung trabaho, pero mahirap yung tao. Gets niyo po ba? Minsan manager ka, ang dali ng trabaho ko kaso yung mga tao ko sa baba, yun yung nagpapasakit ng ulo ko. May ganun, no? So, pero minsan naman tayo naman yung mahirap pakisamahan. Tama po ba? Lagi po bang yung mga tao lang yung mahirap? Tayo ba hindi tayo nahihirapang pakisamahan? Kaya ang tanong, paano magkakaroon ng unity kung magkakaiba tayo? So, ito ang tanong na sasagutin ni Apostle Paul sa Philippians na ating babasahin. So, hindi niya sinabing maging united tayo dahil kapag pare-parehas tayo. Hindi din niya sinabi na maging united tayo kapag walang conflict. Ang tinuturo niya doon is mas malalim pa. Kaya atin basahin ang ating mga Bible. Magsitayo po tayo para basahin po ang salita ng Diyos sa Philippians 2, verse 3 to 8. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Next slide. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Sige po, sa Tagalog naman. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin
o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin niyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Sige, maraming salamat po. Makakapuno po ang lahat. So, amen po ba sa salita ng Diyos na ating nabasa? Amen. So, bago po natin himayin yung passage na to, gusto ko lang po kayong bigyan ng kaunting background. Kasi Philippians 2 na yan eh. Hindi naman po natin nabasa yung Philippians 1. So, bakit nga ba ito naisulat ni Paul? So, sinulat ni Paul yung Book of Philippians habang siya ay nakakulong sa bilangguan. So, pero nakakatuwa na kahit nakulong siya, hindi yung sarili niya yung laman ng sulat. Parang mas concerned pa siya doon sa church. So, yun yung sulat niya. So, yung church sa Philippi, isa ito sa mga pinakamamahal na simbahan ni Paul. So, yung church na to, healthy to, faithful sila, mapagbigay sila, mahal sila ni Paul. So, hindi to katulad nung Corinthians, saka nung Galatians na church na may pinagdadaanan. Yung Philippians, medyo okay sila. Pero, alam ni Paul na may mga bagay na maaaring sumira sa kanilang pagkakaisa. So, during this time, may persecution na nangyayari sa church. Tinutuligsa sila ng mga tao sa labas. So, may pressure. Tapos, merong mga symptoms din ng may mga tao doon na may sariling ambisyon or may pride. So, actually, sa chapter 4 po, meron dong dalawang babae na leader na hindi nagkakasundo at kinausap sila ni Paul na magbate. So, hindi pa wasak yung church, pero si Paul, inagapan niya na agad. Hindi niya na hinintay na lumala yung problema bago siya magbigay ng sulat. So, kaya po niya binigyang diin yung unity. So, balikan po natin yung tanong natin kanina, paano nga ulit tayo magkakaroon ng unity kung magkakaiba tayo? So, based po sa nabasa nyo, ano po ang sagot ni Paul? Ang sagot niya ba ay magkaroon kayo ng mas maraming meetings? Yun po ba ang sagot niya? Or magkaroon kayo ng mas malinaw na organization? Ganun ba yung sagot niya? Or dapat pare-parehas kayo ng opinion? So wala naman po siya sinabing ganun, no? So sa katunayan, actually, hindi nga po niya sinimulan sa unity eh. Sinimulan niya sa sarili nating puso. So do nothing out of selfish ambition or vain conceit. So dun muna. Sabi niya, susunod po kasi, rather in humility, value others above yourself. Pero bago yung humility, nauna muna yung do nothing out of selfish ambition or vain conceit. So let's go to our point number 1. Pakibasa po. Let go of self. Ayan. So, bago tayo pumunta sa solusyon, tinuro muna niya yung ugat ng problema. Ang ugat ng problema ay self, sarili. So bago natin pag-usapan ang unity, pag-usapan muna natin ang sarili natin. So ano nga ba ang selfish ambition? So ito ba ay masama? Masama ba pag may selfish ambition ka? So hindi naman ibig sabihin nito, nagnakaw ka na eh. Hindi naman ibig sabihin nito, nakapatay ka na. So ito pwedeng pumasok siya sa mga parts na pwede mo sabihin, bakit hindi niyo ako naiintindihan? Bakit hindi niyo ako napapakinggan? Bakit ako lagi? So sa mga magkakapatid siguro, bakit siya yung mas favorite? Ba't siya lagi yung nauuna? So siguro sa opisina naman, uy, ako ang gumawa niya na. Uy, ba't di ako yung na-promote? Dapat ako yung na-promote. So pwede rin, ba't di ako yung na-recognize? So sa barkada, pwedeng hindi nila ako inaya, hindi nila ako naaalala. So sa church,
hindi rin tayo naiiba. So hindi naman to dahil sa masama tayong tao, no? Pero lahat tayo kasi may lumang pagkatao, di ba? May sarili tayong agenda, may gusto tayong mangyari, may gusto tayong marinig, may gusto tayong maramdaman. So innate na po sa tao 'yon. Kaya sabi ni Paul, do nothing out of selfish ambition. So ulitin ko lang po hindi ibig sabihin nito na masama magkaroon ng pangarap. Hindi rin naman ibig sabihin na masama mag-excel sa trabaho. Hindi rin ibig sabihin nito na masama maging successful. Ang selfish ambition ay kapag ang sentro ng ginagawa ng lahat ng ginagawa mo, ang sentro nito, ikaw. Okay? So, ang self-centeredness ay ang unang tanong na pumasok sa puso natin ay ano ang gusto ko kaysa sa ano ang makakalugod sa Diyos at makakabuti sa iba. So, ang tanong ay hindi siya sa kung ano ang ginagawa mo, kundi para kanino mo ba to ginagawa. Amen? So, yan po. Next po, vain conceit, or yung sa Tagalog, malalim pagpapalalo. Alam niyo po ba yan? Yun. So, ang ibig sabihin naman ng vain conceit, empty glory. So, ito yung gusto mong ikaw ay mapansin, gusto mong ikaw ay mapurihin, gusto mong ikaw ay masunod, gusto mong ikaw ay laging tama. Yan. So, mostly umiikot po to sa expectation. So, minsan, makasarili tayo sa expectations natin. So, sabihin natin, pag may ginawa tayong maganda, I expect them na pasalamatan nila ako. I expect them to greet me. I expect them to say sorry first. I expected. At kapag hindi nangyari, nasasaktan tayo. Amen po ba? Yan. So, nasasaktan yung self natin. So, ngayon, sinabi ni Paul na kung ano yung mga dapat alisin. Ngayon naman po, tinuro din niya kung ano yung dapat ipalit. So, sabi niya, in humility, value others above yourself. So, ano nga po ba yung humility? So, minsan, akala po natin kasi, ang ibig sabihin ng humility, wala tayong halaga. Hindi naman po ganun. So, hindi naman po niya sinabing, maliitin mo ang sarili mo. Hindi din niya sinabing, huwag mong isipin ang sarili mo. Yung humility po, ang ibig sabihin po ng humility ay pagpili na wag laging sarili mo ang maging sentro. So, yan po. So, hindi ibig sabihin na pag nag-humble ka, mas mababa ka na sa iba, no? So, ang ibig sabihin po nun, mas handa kang unahin ang kapakanan ng iba kaysa sarili mong interes. So, sinabi rin po niya yan kanina sa nabasa natin. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. So, hindi naman sinabing wag mo na agad isipin ang sarili mo. Ang sabi lang, wag lang ang sarili mo ang iniisip mo. Okay? So, may pangangailangan din tayo, may pamilya din tayo, may trabaho din tayo, may responsibilidad din tayo. Pero bilang isang Kristiyano, hindi lang umiikot ang buhay natin sa ano ang gusto ko. Kasama din natin dapat sa iniisip natin ang ano ang makakabuti sa iba. Amen? So, yun. Yan, sa bahay po, pwedeng ano ang gusto kong kainin. Pero pwede mo ring isama ano pang gustong kainin ng pamilya ko. So, sa opisina, paano kaya ako aangat? Paano kaya mapopromote? Pwede mong paano rin kaya aangat yung team? Yung team yung aangat, hindi lang ikaw. So, sa church, ano kaya ang matatanggap ko ngayon? Ibahin natin magiging paano ako maging pagpapala. Ayan. Ayan, amen. So, next. Ayan, i-ano lang po natin, i-resummarize lang natin yung point number 1, no? Hindi, point number 1 pa rin. So, bago pa pag-usapan ni Paul yung unity, nag-focus muna siya na gamutin ang ating puso. Dahil alam niya na ang pinakamalaking sagabal sa unity ay hindi yung pagkakaiba natin, kundi ang pagiging self-centered. So, kung ang problema ay self, paano natin malalampasan ang sarili natin? Kasi kung tayo lang, itatry nating isipin yung kapwa, pero bumabalik sa ako. So, parang goma no? Kaso umiikot, ako pa din. So, wala naman sinabi si Paul na subukan mong maging mabuting tao. Ang sabi niya, have the same mindset as Jesus Christ.
So, unity begins when self is no longer at the center. So, yun nga yung tanong ko sa inyo, no? Kung natural sa tao ang unahin ng sarili, paano natin magagawa yung sinasabi ni Paul? Paano tayo magiging humble? Paano natin mauuna ang kapakanan ng iba? At paano natin mababago ang puso natin? So, okay, point number 2. Pakibasa po. Look to Christ. So, yan no, yung utos ni Paul. Parang imposible. Di ba? Kasi natural na sa atin maging makasarili eh. Yan, pero, ayun nga, sabi niya, have the same mindset as Christ Jesus. So, look to Christ. Yan. So, sa ibang translation, sabi po, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Yan. So, hindi lang niya sinabi na gayahin mo ang ginawa ni Jesus. Mas malalim pa dun eh. Ang sabi niya, magkaroon ka ng kaisipan ni Kristo. So, ang tinatalakay po niya dito, hindi yung action, kundi yung mindset. So, bakit po mindset lang gusto niya i-focus? Kasi po, ang mindset natin, ito yung paraan natin ng pag-iisip. So, ito po yung humuhubog sa ating mga desisyon. So, kung paano ka mag-isip, ganun ka rin kumilos. Kaya bago natin baguhin yung ating mga kilos, ang gusto ni Lord, baguhin muna yung ating pag-iisip. Amen? So, dahil ang tamang buhay ay nagsisimula sa tamang pag-iisip. So, yan. So, kung yung tanong natin kanina, ano ang gusto ko, ano na yun? Pag tinama natin yung mindset natin, ano kaya ang makakalugod sa Diyos? Diba? So, kung paano ko aangat, magiging paano ko maglilingkod. Kung paano ako makikilala, paano ako sisikat, magiging paano maluluwalhati ang Diyos. So, malaking pagbabago po yun. Mindset lang po yun. Di pa po tayo ma-action nun. Pero kung tama po yung mindset natin, magpo-flow na po yung ating mga ginagawa. Amen? Yan. So, ayan o, hindi po sinasabi ni Paul na isipin nating wala tayong halaga. Kasi dun po sa nabasa nating verse, si Jesus mismo ang sabi, siya yung King, siya yung Lord, siya yung God. Alam niya kung sino siya, alam niya na siya yung Diyos, alam niya na siya yung hari. Pero kahit kilala niya yung sarili niya, pinili pa rin niya maglingkod. Amen? So, ibig sabihin, ang tunay na humility ay hindi insecurity. So, ang tunay na humility ay alam natin or secured tayo sa ating identity sa Diyos, kaya hindi na natin kailangang unahin ang ating sarili. Amen? Ayan. So, kaya pinapakilala ni Paul yung best example natin. Hindi niya sinabing, sundin niyo ako. Ang sabi niya, hindi rin niya sinabing, sundin niyo yung ibang pastor o sundan niyo yung pastor na yan. Hindi. Ang sabi niya, tingnan natin si Christ. At doon natin makikita kung ano nga ba, paano nga ba ang mindset ni Jesus. So, hindi lang natin tinitingnan si Christ para humanga sa Kanya, no? Tinitingnan din natin si Christ para baguhin niya, i-transform niya ang ating pag-iisip. Hindi lang sinabi ni Paul na be humble, kundi sabi niya, be humble and look at Jesus. Kasi kailangan natin to para sa ating point number 3. Sige po, pakibasa. Serve like Christ. Yan. So kapag bunabago na yung ating pag-iisip, may kita na rin po yun sa paraan ng ating pamumuhay. So, sabi nga po dito, no, si Jesus, being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. So, binasa po natin yan kanina. So, rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So, yan, tatlong bagay ang ginawa ni Jesus. Una, hindi siya kumapit sa kanyang karapatan. So, karapatan naman niyang i-exercise yung kanyang pagiging nature na pagiging Diyos. Pero hindi niya to ginawa. Pangalawa, naglingkod siya. And pangatlo, naging masunurin siya sa Diyos Ama. So, yun yung ginawa ni Jesus na ating susundan. Yan. So, si Jesus, may karapatan siyang unahin ng kanyang sarili. Siya ang hari, siya ang may lalang, siya ang dapat paglingkuran. Pero hindi niya ginamit ang kanyang posisyon para sa kasariling kapakinabangan.
So, sa halip, anong ginawa ni Jesus? Ginamit niya ito para iligtas tayo. At dito natin makikita ang puso ng gospel. So, ang gospel po ay lahat tayo nagkasala. Lahat tayo ay pinili ang sarili kaysa sa Diyos. So, lahat po tayo makasarili. Wala po sa ating makakapagsabi na hindi ako makasarili, sila lang yun. So, kung babalikan po natin yung point number 1, yun ang problema ng tao. At so dahil po doon, lahat tayo ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At mapupunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Pero po, ang mabuting balita, anong ginawa ni Jesus? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay bumaba mula sa langit. So namuhay siya ng buhay na hindi natin kayang ipamuhay. Kasi po lahat tayo nagkasala eh. So kailangan niya mabuhay bilang tao na hindi siya nagkakasala. So, hindi siya nagkasala, wala siyang pagkukulang sa gawa ng divine grace ng Diyos. Pero, gayon pa man, siya yung nagdala ng parusang dapat para sa atin. So, ito po yung makikita natin sa krus. So, hindi po siya namatay dahil natalo siya, hindi siya namatay dahil mahina siya, kundi pinili niyang ialay ang kanyang buhay dahil mahal niya tayo. At pagkatapos, alam niyo na po yan, no? Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay upang ang sino mang magsisi at sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Amen. So, yun po ang gospel. So, tayo po, hindi po tayo nagpapakumbaba upang mahalin tayo ng Diyos. Nagpapakumbaba po tayo dahil minahal na tayo ng Diyos. Ano niyo po ba yung difference? Ayan ulitin natin iba pang ano. Hindi tayo naglilingkod para maligtas. Naglilingkod tayo dahil naligtas na tayo. Amen. So, hindi natin sinusubukang tularan si Jesus para tanggapin tayo ng Diyos. Tinutularan natin si Jesus dahil tinanggap na tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, okay? So, yan. Pupunta po tayo sa application. So, ang tanong po, minsan kasi po, tama naman tayo. May punto naman. May punto naman tayo. Actually, meron po kasing parang weekly connect and grow. Yan. Sa office po namin, kakasali ko lang po nung nalaman ko may ganon. So, parang po siya, weekly Bible study. May ganun po sa office. Tapos ginagana po siya online. Yan. Yung isa pong topic kasi doon is about, pagiging humble din po. So, ang example po doon is si Apostle Paul, which is pangalan niya dati Saul Saul yung pangalan niya dati. Tapos si King Saul, yung hari bago maging si David. So, kinumpara po yung buhay nilang dalawa. Hindi ko na po i-discuss. Yan. Pero isa po sa mga naging discussion questions po kasi doon, may nagtanong po kasing uma-attend, sabi niya po, parang inano po kasi nila doon, be humble kahit po nabigyan ka ng hindi magandang feedback, especially ng mga boss mo, mga stakeholders mo, clients mo. Natanong niya po, what if po hindi po maganda yung feedback, pero may punto ako alam ko yung tama, so mali po sila. So minsan po may gano'n, minsan alam niyo naman na nasa tama kayo Pero ang tanong, kailangan bang ipaglaban sa bawat pagkakataon na tayo ang tama? Okay? So minsan kasi, mas mahalaga ang relasyon kaysa sa argumento. So hindi naman po ibig sabihin na sinasantabi natin yung katotohanan, Pero pinapakita natin ang katotohanan sa paraan ni Kristo. So Jesus became a servant. Hindi lang siya naging tao, naging alipin pa. So ang hari ng langit ay naging lingkod. At yun din yung tawag sa atin. So kung nasaan ka man ngayon, maglingkod. Sige nga po, sabihin nyo maglingkod. So sa bahay, maglingkod. Sa opisina, maglingkod. Sa ministry, maglingkod. Yan, amen. So hindi po ito para tayo ay mapansin or mapurihin, kundi yun po kasi ang puso ni Christ. So, and elaborate ko lang po yung huli, yung Jesus obeyed the Father.
Ayan, no? So, ang tunay na humility, hindi lang po nakikita sa salita, hindi lang po siya nakikita sa yung aura mo, ganon. Mas nakikita po ito actually sa obedience. Yung tunay na humility. Doon mo actually makikita kung sino talaga yung humble, sa obedience. So, minsan po kasi, hindi madali yung utos ng Diyos. Minsan, outside of our comfort zone yun eh. 'Di ba? Na ano tayo doon, natitest yung ego natin kapag inutusan tayo ng Diyos. Minsan, hindi rin yun yung gusto natin. Pero, nakita natin kay Jesus, kahit hindi niya may reservations, pinili niya pa ding sumunod. So, example ko lang po, ito po sa banda. Ako po bilang isang musician, ang natutunan ko po sa pagbabanda, kapag po tumutugtog yung band, hindi po pwedeng lahat ay magiging lead or sila yung highlight. So, hindi rin po pwedeng lahat sila yung pinakamalakas. So, isa-isahin ko lang po. So, may drums, may bass, may keyboard, may guitar, may singers, may vocals. Magkakaiba sila ng role. Pero kahit magkakaiba sila ng role, lahat sila nagpapasakop lang sa isang awit. Okay? So, yung magagandang banda po, hindi lang yung puro magagaling yung individual na musician. Yung magagaling po na banda, sila po yung marunong makinig sa isa't isa. Okay? Sila po yung marunong mag-adjust. Depende po sa so far yung tunog nila. At handang suportaan yung kabuuan na tunog. So, kapag po lahat sila gusto nila maging bida, hindi po music yung maririnig natin. Ang marinig po natin, ingay. Yon. So, ganun din po sa church. Hindi po pare-parehas yung gift natin, hindi po pare-parehas yung ugali natin, hindi rin po pare-parehas yung ministry natin, pero iisa ang Panginoon natin. Amen? So, kapag lahat po tayo ay may isip ni Kristo, hindi tayo nag-uunahan, nagtutulungan tayo. Amen? At doon po nagiging maganda ang testimony ng isang church. So, sige po, sa ating conclusion po, inayahan ko po lahat na tumayo for our conclusion. Meron po kasi akong challenge sa inyo. So, balikan po natin yung ating tanong kanina. Paano magkakaroon ng unity kung magkakaiba tayo? So, ang sagot ni Paul, let go of self, look to Jesus, serve like Jesus. So, tandaan po natin, hindi tayo namumuhay para makamit ang pag-ibig ng Diyos. Namumuhay po tayo bilang tugon sa pag-ibig na pinakita niya sa krus. So, ang tunay na unity ay hindi nangyayari dahil pare-pareho tayo. Nangyayari po ito kapag pare-pareho tayong sumusunod kay Kristo. Kapag ang bawat isa ay inuuna ang sarili, magkakaroon ng division. Pero pag ang bawat isa ay inuuna si Kristo, magkakaroon ng unity. At bakit natin uunahin si Kristo? Dahil siya yung unang nagmahal sa atin. So ngayon po yung challenge ko po, ito po. Gusto ko pong iwan sa inyo ang isang tanong. So siguro po this week, saan mo kaya kailangang bitawan ang sarili? So kayo na po mag-isip niyan sa sarili nyo kung ano po yung kailangan nyo i-let go. So meron po ba kayong relasyon na yung mas inuuna nyo pong patunayan na kayo yung tama kaysa sa ipakita ang pag-ibig ni Kristo? Yan, so meron po bang pagkakataon na mas mahalaga sa inyo ang sarili nyong interes kaysa sa ikabubuti ng iba? So kung hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig at kapatawaran ni Kristo, ngayon din ang tamang panahon upang lumapit sa Kanya. At kung ikaw naman nais mong sundin si Kristo, so ngayong linggo, ulitin po natin, piliin nating bitawan ang sarili, let go of self, piliin nating magkaroon ng isip ni Kristo at piliin nating mamuhay katulad niya. Dahil kapag ginawa po natin yon, hindi lang po tayo magiging mas mabuting asawa, mabuting anak, mabuting empleyado, mabuting leader, mabuting member, kundi pag ginawa po natin yon, mas magiging katulad po tayo ni Kristo. Di ba? Yun naman po ang goal natin sa ating spiritual journey, to be like Christ. At yun po yung klase ng tao na ginagamit ng Diyos upang magdala ng tunay na unity sa Kanyang church. So, unity is not achieved when everyone thinks alike.
Unity is achieved when everyone thinks like Christ. So ngayon po, kung yan po ang hangarin ng ating puso, samahan niyo po ako sa panalangin. So let's close in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong salita na aming napakinggan ngayong umaga. Thank you for reminding us that true unity does not begin by changing other people. It begins by changing our hearts. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong mas inuna namin ang aming sarili, ang aming pride, at ang aming sariling kagustuhan kaysa po sa inyong kalooban at sa kapakanan ng iba. Forgive us for the times we were more concerned with being right than being Christ-like. Teach us, Lord, to let go of self. Give us the humility to value others above ourselves, not out of obligation, but out of love for you. Lord Jesus, thank you for being our perfect example. Thank you for humbling yourself, for being a servant and becoming obedient even to the point of death on the cross so that we could have life. Help us, Lord, to have the same mindset that you have. Transform not only our actions, but also our hearts and the way we think. May our words, our decisions, our relationships, and our service reflect your character. Father, strengthen the unity of this church. Unite our families, our cell groups, our ministries, our leaders. So even though we come from different backgrounds, iba't ibang ugali, iba't ibang opinion, may we be one because we follow the same Christ. And Lord, as we close today, may we not only be hearers of your word, but doers of it. Help us, Lord, this week to choose humility over pride, service over selfishness, and love over selfish ambition. May the people around us see Christ in the way we speak, the way we serve, and the way we love one another. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. So itaas po natin ang ating kamay para po sa ating benediction. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Sumaatin nawa ang lahat ng biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen and amen.